bago ang iyong pagkatao. Basahin natin ang Efeso 4:24. At kayo'y magagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Salamat sa Diyos. Kayo ang wikay, magbihis ng bagong pagkatao. O, pag bago na, bagong panganak na. Bakit bago? Nawala yung sugal, nawala yung alak, nawala yung pambababae, nawala ang kasinungalingan, nawala ang pagnanakaw. Ano ang nangyari? Bakit nawala? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ngayon ang nanganak sa'yo. Hindi ibig sabihin na ipapanganak ka muli, papasok ulit sa tiyan ng nanay mo. Papatayin mo nanay mo pagka pumasok ka uli doon. Kaya yung salita ng Biblia, wag nating papakahuluganan sa ating sarili. Ang Ama ay nanganak din. Ang Amang Diyos. Ipinanganak niya ang Panginoong Hesukristo. Ibig ba sabihin si Kristo'y pinagbuntis, pinaglihin ng Ama. At baka naman, ba't sabi naman ng iba, paano naman ikaw manganganak ang Ama? Kokonti ang kaalaman niya. Parang ganito. Yung araw, yung lola ko, sabi niya, hoy, huwag ka diyang masyadong magbilad sa araw. Bakit? Bakit po? Tinamay ka si Jerry, yung pinsan mo. Ang dahil bungang araw sa likod. Ano po, lola? Bungang araw. Tingnan mo ang likod niya, bungang araw. Punong-puno ng bungang araw. Paano nagbunga yung araw sa likod ng pinsan ko? Tawag bungang araw Nasa likod ng pinsan ko, layo nung araw. Akala pala natin, pag sinabing bunga, kailangan na nakadikit sa puno. Merong bunga, hindi nakadikit sa puno, kagaya ng bunga ng araw. Ang ibig ko sabihin, kapatid, ganito, merong lalaki na nanganganak, hindi lang ang babae nanganganak Sa katotohanan, ang alam lang natin, babae nanganganak. Pero meron lalaking nanganganak. Ang halimbawa niyan, yung tinatawag nating seahorse. Yung seahorse, ewan ko kung nakakita na kayo ng seahorse, ito po ang sinasabi. Pakibasa, Sis Luz. Ito po yan, The Biology of Seahorses, Reproduction. The male seahorse, rather than the female, becomes pregnant. This unusual mode of reproduction is the most extreme form of male parental care yet discovered, although it arises from a general bias towards paternal care among fishes. So yung palang seahorse, kung ang nagbubuntis at nanganganak yung lalaki, hindi yung babae. Lalo na kung i-consider mo na ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pwede naman siyang manganak na hindi siya nagbubuntis Ang naiisip ng tao lagi, para maipanganak, kailangan magbuntis. Sa tao yon, sa babae yon, pero maraming bagay na hindi ganon. Kagaya halimbawa, kapatid, ng Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus, bahagi ng Ama. Bahagi siya. Nasa dibdib siya ng Ama. Nasa dibdib. Nasa sinapupunan siya ng Ama, sabi sa Biblia. 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang anak ng katutubo nasa dibdib o nasa sinapupunan. Yung sinapupunan dyan, hindi tiyan. Kung titignan natin sa Griego, yan ay yung dibdib. Nasa kalooban ng Diyos. Ayun. Bosom. Ayun. Ngayon, yung anak na nasa sinapupunan ng Ama, inilabas ng Ama. Parang ganito Si Eva, galing sa tadyang ni Adan. Hindi naman sa tiyan galing si Eva Akala nun ng mga iba, lahat ng tao galing sa tiyan. Si Eva nga hindi galing sa tiyan Kinuha ng Diyos yung tadyang niya, ginawa niyang isang tao na babae. Basahin natin ang 2:21 ng Henesis. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae,
at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Maliwanag. Si Eva hindi galing sa tiyan. Si Eva galing sa tadyang ni Adan. Nagawa ng Diyos na babae, galing sa tadyang ni Adan. Si Eva. Kaya kapatid, hindi ibig sabihin, pagka pinanganak ng Diyos, ang ibig sabihin nesesaryo na nagbuntis ang Diyos, lumaki ang tiyan, tapos nag-labor, pinanganak yung anak. Hindi ganon. Pwede niyang magawa sa kanyang kapangyarihan na maipanganak ang ating Panginoong Kristo na hindi siya nagbubuntis na parang babae. At huwag kang magkaroon ng kaisipan na, paano mangyayari yun? Lalaki siya, paano siya nagbuntis? Hindi ang lahat ng panganganak ay kailangan ng pagbubuntis. No? Yung ang yelo, pinapanganak yun eh. Kung Biblia pag-uusapan natin, ang yelo, pinapanganak 38-28 ng Hob. May ama ba ang ulan o sinong nanganak sa mga patak ng hamog? Sa kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Kaninong bahay bata nagmula ang yelo? Bahay yelo. Ha? Sa kanino nang galing? Ba't nagkaroon ng yelo? Sabi ng Diyos, tinatanong niya si Hob. Paano nabubuo ang yelo? Kasi nung panahon ni Hob, hindi pa alam yun eh. Pero ngayon, alam na ng mga technician nyo kung paano gagawa ng bahay yelo. Ang bahay yelo, dun sa loob ng freezer. No? Ngayon, alam na yun ng tao. Pero nung panahon ni Hob, hindi niya alam kung paano nabubuo ang yelo. Kaninong bahay bata nang galing ang yelo? Tinatanong siya ng Diyos. May ama ba ang ulan? Hindi kayang ipaliwanag ng tao nung araw, pero ngayon kaya na. Ang ibig sabihin, bawat bagay na nangyayari, mayroong dahilan scientifically and spiritually speaking. Pero hindi lahat scientific. Hindi lahat maipapaliwanag ng siyensya. Merong mga pangyayaring spiritual, kagaya ng pagkapanganak sa Panginoon Kristo, bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nilikha ang alinmang bagay, inilabas na siya ng Diyos. Kaya ang termino, ipinanganak. Pero sa Biblia, inilabas siya. Basahin natin ang 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa, ni ang mga parangman, ni ang pasimula man ng alabok ng sanglibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang pagtibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kanyang utos, nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. Doon, maliwanag na yung karunungan ang nagsasalita sa talatang ito, yun ang ating Panginoong Hesus, yung anak ng Diyos. Sabi niya, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Yung salitang nailabas, katumbas nung naipanganak. Ayun. Nailabas siya mula sa sinapupunan ng Diyos, binigyan siya ng kalagayan bilang anak. Ayun. Ngayon, nung sabihin ng Diyos sa araw na ito, ipinanganak kita, hindi ibig sabihin nun naglihi ang Diyos, tapos nagbuntis, tapos naglabor, parang babae, hindi. Ibig sabihin nun, inilabas siya ng Diyos.
mula sa kanyang sinapupunan, mula sa kanyang dibdib, mula sa kanyang kalooban, ay inilabas niya yung anak na siyang naging ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, ako'y nailabas. Ayon. Sana naunawaan mo, kapatid, ang aking sagot sa iyong tanong. Okay po. Salamat po,